Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan sa Game 4 ng Lakers at ng Timberwolves kahapon. For the first time sa NBA history ng playoffs ay isang team nga ang hindi gumawa ng substitution sa second half. At yan nga ay ang Los Angeles Lakers. Si Jaxson Hayes ay muling binangko sa second half matapos na muling walang maitulong sa rebounding ng Lakers. At ngayon nga ay ito nagiging problema ng Lakers mga kaibigan. Aminado nga si Coach Redick na wala silang rim protection. Kapag naiiwan nga si Luka, it's either a layup or wide open corner 3-pointer. 6'8", 6'9 lang nga ang tallest player nila at ang epekto nito ay 18 offensive rebounds para sa Timberwolves noong Game 4. That is 18 extra possessions mga kaibigan. 48-30 din ang points in the paint at ito na nga naging kwento ng game. Pwedeng may mga maling tawag ang officials, ganun pa man ay may tinatawag nga tayo na control the controllables at ang mga maling tawag o walang tawag ay kasama na nga ito sa game dahil nagkakamali din naman talaga ang mga officials paminsan-minsan. So far ito nga ang difference sa series na ito, offensive rebounds, second chance points, rim protection at ang points in the paint. Ito nga ang mga bagay na wala kapag wala kang Anthony Davis. Hindi din nila pwedeng gamitin si Christian Coloco at Trey Jemison dahil hindi nila ito na-convert sa actual NBA contract na natili nga sila sa two-way contract mga kaibigan. So ang center nila ay si Jaxson Hayes na tinutulak lang palabas ng pinta o si Alex Len na nagkalat noong regular season. Ito na nga ang dahilan kung bakit gusto pa ni Rob Pelinka ng isang center noong trade deadline. Ganun pa man hindi nga natuloy ang trade. Kaya naman ngayon ay nagsasuffer sila sa pagkakawala ni Anthony Davis. Wala nga silang rim protection mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang bigyan din natin si Jalen Bronson ng enough credit sa ginagawa niya despite the injured ankle. Literal nga na sa Game 4 nila kahapon kontra sa Detroit Pistons ay hirap na itong makalakad sa third quarter dahil sa ankle injury na natamo niya nung regular season at nung Game 1. Ganun pa man sa fourth quarter nang bumalik siya ay binura niya nga ang double digit lead ng Detroit Pistons at pinangunahan niya ang comeback at ang panalo na ito mga kaibigan upang makuha ang 3-1 series lead patungo sa Game 5. Sa first 4 games ng series, lahat 30 points o higit pa ang kanyang ginawa. May average nga siya ngayong playoffs na 33.2 points, 4 rebounds, and 8.8 assists per game. Para sa isang player na barely 6-footer ay talaga namang nakakamangha ang kanyang ginagawa. Lalo na't karamihan nga ng puntos niya ay nanggagaling sa isolation plays at sa mga mid-range area. Kung sakali nga na matapos na ang series na ito sa Game 5 sa home court ng Knicks, ang inaasahan na makakaharap nila ay ang Boston Celtics at tiyak na hindi magiging madaling hamon kay Bronson si Jrue Holiday, Derrick White at Jaylen Brown. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po.